Isang German Shepherd ang natagpuan sa isang inabando ng ari-arian. Labis ang trauma na tiniis niya kaya't ayaw niyang lapitan ng kahit sino. Sa loob ng ilang buwan, nanatili siyang nakakulubot sa pinakalayong sulok ng kanyang kulungan, nanginginig habang walang pakialam ang mga dumaraan. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating ang isang hindi inaasahang bisita sa ampunan. At ang sumunod na mga pangyayari ay sumira sa lahat ng inaasahan at nagpaalala sa lahat ng pambihirang koneksyon na pwedeng mabuo sa pagitan ng tao at hayop. Noong Hulyo 2021, punong-puno ang Riverside County Animal Shelter sa California. Dahil sa dami ng mga alagang iniwan sa panahon ng pandemya, halos hindi na makayanan ng mga empleyado ang trabaho. Para kay Lorena Fernandez, direktor ng ampunan na may 20 taong karanasan sa pangangalaga ng hayop, ang pagdating ng isa pang aso ay tila dagdag na bigat sa isang araw na puno na ng pagod. Wala na tayong espasyo, as in wala na talaga, sabi niya kay Arturo Delgado, isang animal control officer, habang papasok ito bitbit ang isang kulungan. 15 aso na ang nasa listahan para sa euthanasia ngayong linggo. Dagdag niya, sabay buntong hininga, umiling si Arturo. Kailangan mong pag-isipan ito, Lorena, ibang kasong to. Galing ang tawag mula sa isang nareposes na bahay sa Indio. Base sa itsura ng bahay, matagal na itong iniwan ng may-ari kasama ang aso. Sa loob ng kulungan, naroon ang isang payat na German Shepherd, hindi pa aabot sa 3 taong gulang. Nabuhay siya sa pag-inom ng tubig mula sa sirang hose ng hardin at paghahanap ng tira-tirang pagkain sa bakurang napabayaan. Sobrang sikip na ng kanyang kwelyo sa leeg kaya kinailangan itong alisin sa pamamagitan ng operasyon. Maingat na itinala ni Dr. Gabriela Torres, punong veterinaryo ng ampunan, ang lahat ng agarang kondisyon, matinding kapayatan, body condition na 2/9, delikadong dehydration na nangangailangan ng dextrose, hindi gamutang sugat, matinding infestation ng bulate, impeksyon sa tainga, at masakit na sugat sa balat dahil sa matagal na pagkakahiga. Physically, kaya pa nating ibalik ang lakas niya, sabi ni Dr. Torres kay Lorena matapos ang paunang gamutan. Pero ang mas ikinababahala ko ay ang kalagayan ng isip niya. Sobrang takot siya sa lahat ng bagay sa paligid niya. Hindi tulad ng maraming asong nasagip na kahit nakaranas ng kalupitan ay naghahanap pa rin ng koneksyon sa tao, ang shepherd na ito, na pansamantalang tinawag ng staff na shadow, ay tila may malalim na takot sa tao. Kapag may lalapit sa kulungan niya, agad siyang sisiksik sa pinakadulong sulok, nanginginig ang buong katawan. Ayaw niyang tumingin sa kahit sino, hindi siya lumalapit sa harapan ng kulungan, kahit para sa pagkain, at kapag sinusubukang lagyan ng tali, natutulala siya sa sobrang takot. Parang isinara na niya ang sarili sa mundo, sabi ni Sofia Alvarez, eksperto sa ugali ng mga hayop sa ampunan, matapos ang 3 beses na hindi niya naabot si Shadow. Sa loob ng 2 linggo, ginawa ng staff ang lahat ng kaya nila, pero wala pa ring pagbabago. Kakain lang si Shadow kapag walang tao sa paligid. Sa footage ng CCTV, nakita nilang gumagalaw lang siya sa kalagitnaan ng gabi kapag tahimik na ang lahat. Doon lamang siya marahang lumalabas mula sa sulok at paikot-ikot sa maliit na espasyo. Nauubusan na tayo ng oras, sabi ni Lorena sa isang meeting noong unang linggo ng Agosto. Kapag wala tayong nahanap na espesyal na rescue team bago mag-Biyernes, baka mapilitan tayong gumawa ng desisyong masakit. Hapon ng Huwebes, isang araw bago ang deadline, nagpasya si Sofia na subukan ang huling paraan. Hindi na siya lumapit sa kulungan. Sa halip, umupo siya sa sahig sa tapat, sumandal sa pader, at nagsimulang magbasa ng libro ng malakas. Halos 1 oras siyang nanatili roon, mahinahon at tuloy-tuloy ang tono ng kanyang boses, ni minsan ay hindi tumingin kay Shadow.
Nandoon lang siya, kalmado at matiisin, sabay nilang inirampa ang katahimikan ng espasyo. Habang tumatayo si Sofia para umalis, may pumigil sa kanya. Nasa sulok pa rin si Shadow pero nakatitig na ito sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang dumating siya sa ampunan, tumingin siya sa isang tao at hindi niya agad inalis ang tingin. Kailangan ko pa ng 48 oras, agad niyang sinabi kay Lorena. May natitira pa sa loob niya, ramdam ko. Bagaman nag-aalangan, pumayag si Lorena na bigyan siya ng karagdagang oras. Ang hindi inaasahan ng dalawa ay ang pagbisita kinabukasan na magbabago ng lahat. Hindi naman talaga planado ni Elena Sandoval ang dumaan sa ampunan noong Biyernes ng umaga. Sa edad na 34, abala siya sa trabaho bilang physical therapist sa Eisenhower Medical Center at matapos ang isang sariwang diborsyo, nakafocus siya sa paghilom at pagsisimula muli sa isang maliit na inuupahang bahay sa Palm Desert. Wala sa plano ni Elena ang mag-ampon ng aso. Nandito lang ako para mag-donate ng mga lumang tuwalya at kumot, sabi niya sa volunteer sa front desk. Dati kasi tumutulong dito ang nanay ko. Narinig iyon ni Diego Ramirez, ang supervisor tuwing weekend. Salamat sa donasyon. Gusto mo bang lumibot sandali? Marami na kaming ginawang pagbabago simula noong panahon ng nanay mo. Saglit na nag-isip si Elena tapos bahagyang tumango. May konting oras naman ako. Nagsimula ang maikling tour sa bagong ayos na adoption area kung saan masiglang lumalapit ang mga tuta at matatanda ng aso sa harap ng kanilang mga kulungan, kumakawag ang mga buntot at sabik sa atensyon. Ngumiti si Elena, mahinahong kinakausap ang bawat isa habang dumadaan, pero wala ni isa sa kanila ang tila tumama sa puso niya. Yan na halos lahat ng handa ng ipaampon, paliwanag ni Diego habang papalapit sila sa dulo ng hallway. Yung bahagi sa kabila, para sa mga asong may sakit o nangangailangan pa ng tulong sa ugali bago maging handang ampunin. Pwede ba naming silipin? Tanong ni Elena. Mahilig kasi ang nanay ko noon sa mga asong mas mahirap ang pinagdaanan. Saglit na nag-atubili si Diego. Sige, pero siguraduhin lang na huwag masyadong lumapit sa mga kulungan. May ilan dito na hirap pa rin sa tiwala at takot. Habang naglalakad sa rehab wing, maikli ngunit malinaw ang paliwanag ni Diego sa bawat hayop. Isang aso ang nagpapagaling mula sa operasyon, isa naman ang tinuturukan para sa heartworm. May 2 kuting na unti-unti nang bumibigat ang timbang hanggang sa huminto sila sa harap ng isang kulungan kay Shadow. To ang pinakamabigat naming kaso, mahina ang tinig ni Diego. German Shepherd, mga 3 taon, iniwan sa isang abandonadong bahay. 3 linggo na siyang nandito, pero hanggang ngayon, hindi pa rin umaalis sa sulok na yan. Umaasa kami na may rescue group na pwedeng tumulong, yung may oras at kakayahang mag-rehabilitate ng masinsinan. Napahinto si Elena. May kung anong humila sa kanya sa tahimik at di gumagalaw na figura sa loob ng kulungan. Nakadiin sa pader, kumikislap sa dilim, ang kulay ambar niyang mga mata, nagmamasid ng may bahagyang pagdududa. Anong kwento niya? Tanong ni Elena ng mahinahon. Hindi pa namin alam ang lahat, sagot ni Diego. Pero sa kilos niya, malamang matagal siyang napabayaan. Baka mas malala pa. Hindi siya naging agresibo kahit kailan, dagdag pa niya. Baliktad nga tuluyang nag-shutdown, walang reaksyon sa tao. Nanatili si Elena sa harap ng kulungan, tahimik na pinagmamasdan ang takot na aso. Pagkatapos, nang hindi nagsasalita, dahan-dahan siyang umupo sa sahig sa labas ng kulungan, iniunat ang mga binte at sumandal sa pader, eksaktong posisyon na ginamit ni Sofia nung nakaraang araw. Anong ginagawa mo? Tanong ni Diego, halatang nagulat. Hindi rin ako sigurado, mahina ang sagot ni Elena. Tinatangka ko lang na nandito ako nang hindi siya pinipilit. Binibigyan ko siya ng espasyo pero gusto kong iparamdam na hindi siya nag-iisa. Tumingala siya.
Ayos lang ba kung manatili ako sandali? Tumingin si Diego sa kanyang relo. Kailangan kong tumulong sa pagbibigay ng gamot pero makakabalik ako mga 15 minuto mula ngayon kung okay lang. Bahagyang tumango si Elena, hindi inaalis ang tingin sa German Shepherd. Pagkaalis ni Diego, muling bumalot ang katahimikan. Hindi nagsalita si Elena o tinangkang hikayatin ng aso. Paminsan-minsan ay sumulyap siya sa kanyang telepono. Pero karamihan ng oras ay tahimik lang siyang nakaupo, mahinahon na kasama ang nanginginig na hayop. Lumipas ang 10 minuto, walang halatang nagbago, nanatiling nakayuko sa sulok ang shepherd, hindi gumagalaw, pero ang mga mata niya ay hindi kumakalas kay Elena. At pagkatapos, halos hindi pansinin, bahagyang inilipat ni Shadow ang bigat ng kanyang katawan. Hindi pa siya lumalapit. Pero ang dating matigas at tensyong katawan ay tila bahagyang lumuwag. Pagbalik ni Diego, nadatnan niya si Elena sa parehong posisyon. May pagbabago ba? Mahina niyang tanong. Wala masyado, bulong ni Elena. Pero gusto kong bumalik bukas kung pwede. Tinaasan siya ng kilay ni Diego, halatang nagulat. Sige, pero gusto ko lang ipaalam na baka ganun pa rin siya. Matagal ang ganitong kaso, minsan buwan pa ang kailangan. Tumayo si Elena, pinapagpag ang kanyang maong. Naiintindihan ko, pero pakiramdam ko kailangan kong bumalik. Dinampot niya ang kanyang bag at bago lumakad ay muling tumingin sa kulungan. Muli na namang bahagyang gumalaw ang shepherd, kaunti lang. Pero ngayon, sinusundan na ng mga mata niya ang kilos ni Elena na may tila kuryosidad. Hindi ito maipaliwanag ni Elena kahit sa sarili niya. May kakaiba sa asong ito. Baka sa ekspresyon ng kanyang mga mata o marahil ay mas malalim pa. Isang tahimik na koneksyon na ni siya ni ang kahit sino sa ampunan ay hindi pa kayang ipaliwanag. Maagang dumating si Elena sa ampunan kinabukasan, eksakto sa pagbubukas ng mga pinto. Ngayon, mas handa na siya. May dalang foldable camping chair, isang nobela at isang maliit na Bluetooth speaker na tumutugtog ng malumanay na klasikal na musika. Ito rin ang mga gamit na karaniwan niyang ginagamit para kalmahin ang mga pasyenteng nerbyoso sa physical therapy. Akala ko hindi ka na babalik. May ngiting pagtataka ni Sofia habang tinatanggap siya sa front desk. Nagpakawala si Elena ng hiyaing ngiti. Sa totoo lang, ako rin, amin niya. Pero hindi siya nawala sa isip ko buong gabi. Hindi ko siya kayang kalimutan. Naikwento na ni Diego sa buong team ang hindi inaasahang koneksyon ni Elena kay Shadow. Hindi na sila nag-aksaya ng oras, agad siyang inihatid ni Sofia sa pamilyar na pasilyo papunta sa kulungan. Nakakulubot pa rin si Shadow sa dati niyang pwesto, mahigpit ang pagkakakuyom. Pero may kakaibang nagbago nang pumasok si Elena, bahagyang umangat ang kanyang mga tainga. Isang pahiwatig ng pagkilala na agad napansin ni Sofia. Mahinang sambit niya, sabay pisil ng mga mata sa pag-iisip. Hindi siya ganyan dati, mukhang mas mulat na siya sa presensya mo. Binuksan ni Elena ang kanyang folding chair at inilagay ito ilang talampakan mula sa gate ng kulungan, hindi harapang-harapan, kundi pahilis para magbigay ng mas relax na pakiramdam. Inilagay niya ang speaker malapit sa tabi, pinapatugtog ang malumanay na musika sa background. Ayos lang ba kung manatili lang muna ako dito kasama siya? Mahinang tanong niya. Siyempre, sagot ni Sofia, sisilipin kita paminsan-minsan. Tandaan lang, walang biglang kilos, iwasan ang matagalang titigan at huwag na huwag kang papasok sa kulungan maliban na lang kung may kasama kang staff. Sa loob ng 3 oras, nanatili lang si Elena malapit sa kulungan. Paminsan-minsan ay nagbabasa siya mula sa kanyang libro sa mababa at nakapapawiing tinig. Sa ibang pagkakataon, tahimik siyang nagtatrabaho sa kanyang laptop, inaayos ang mga tala para sa physical therapy. Sinadya niyang huwag tumingin kay Shadow
Kunwaring hindi siya pinapansin pero sa totoo lang inaalam niya ang bawat maliit na galaw nito. Bandang tanghali, bumalik si Sofia at inabutan siya ng sandwich, may kasamang ngiti. May napapansin ka ba? Bulong niya. Bahagyang tumango si Elena. Mga 1 oras na ang nakalipas, lumapit siya sa gitna ng kulungan. Sagot niya, pinagmamasdan niya ako kapag tayong dalawa lang ang nandito, pero kapag may ibang dumaraan, bumabalik agad siya sa sulok. Lumapit si Sofia at tiningnan ng mabuti ang loob ng kulungan. Laking gulat niya nang makitang mas malapit na si Shadow kaysa dati. Isang distansyang hindi pa niya kailanman ginusto sa sinuman. Malaking hakbang na yan, mahinang sabi ni Sofia, pilit na pinipigilan ng labis na pagkasabik bilang propesyonal. Pagkaalis ni Sofia na natili si Elena, mahinahon pa ring presensya sa paligid ni Shadow. Nagsimula siyang magsalita ng malumanay, pumipili ng payak at hindi nakakatakot na paksa. Ang kanyang morning routine, ang librong binabasa niya, ang lagay ng panahon sa labas. Liminsan ay hindi siya tumingin ng diretsyo sa aso. Sa halip, hinayaan niyang ang kanyang boses ang maging tahimik at pamilyar na tunog na pwede nitong masanay. Dumating ang pagbabago bandang 2:00 ng hapon, mahigit kalahating oras na siyang tahimik na nagbabasa nang may maramdaman siyang bahagyang pagbabago. Sa sulok ng kanyang paningin, nakita niyang lumapit si Shadow sa harapan ng kulungan. Bagamat may distansya pa rin sa pinto, nakatayo na ito at ang tingin nito sa kanya ay hindi na puno ng takot kundi ng matinding atensyon. Dahan-dahang inusog ni Elena ang kanyang upuan palapit ng kaunti. Maingat siyang pinagmamasdan ni Shadow pero hindi ito umatras. Nagpatuloy si Elena sa pagbabasa ng malumanay, parang isang lullaby. Nang dumaan si Lorena para kumustahin, napahinto ito ilang talampakan mula sa kanila, gulat sa nasaksihan. Hindi ko pa siya nakitang umaalis sa sulok niya ng ganito, bulong niya kay Sofia na lumapit na rin. Anong ginawa niya? Wala, sagot ni Sofia, puno ng pagkamangha ang boses. Yan ang nakakagulat. Nagpaiwan lang siya kalmado at matiisin, ni minsan hindi siya humingi ng kahit ano mula sa kanya. Bago umalis ng gabing iyon, nagtanong si Elena kung pwede siyang bumalik kinabukasan. Hindi na nagdalawang isip si Lorena. Siyempre, ina-update ko na ang profile niya. Wala tayong gagawing desisyon tungkol sa kinabukasan niya hanggang makita natin kung saan hahantong ito. Habang pinupulot ni Elena ang kanyang mga gamit, bumalik si Shadow sa sulok. Pero ngayon, mas kalmado at may direksyon ang kanyang kilos. Bago tuluyang lumakad palabas, nagtagpo ang kanilang mga mata. Babalik ako bukas, mahina niyang bulong. Ang hindi pa alam ng sino man noon ay hindi aksidente ang reaksyon ni Shadow kay Elena. May kung anong sa kanya ang tumagos sa pader ng takot ni Shadow, isang bagay na totoo at malapit nang maging malinaw sa lahat. Sa loob ng susunod na 2 linggo, araw-araw na bumalik si Elena para bisitahin si Shadow, inaayos ang kanyang work schedule para makapaglaan ng hindi bababa sa 2 oras sa ampunan. Sa bawat pagdalaw, may mga maliit ngunit makabuluhang pagbabago. Sa pagtatapos ng unang linggo, kusa nang lumalapit si Shadow sa harapan ng kulungan tuwing dumarating si Elena. Pero tumatakas pa rin si Shadow kapag may ibang taong lumalapit. Hindi ko pa naranasan ang ganitong koneksyon na mabuo ng ganito kabilis, lalo na sa asong may ganitong kalalim na trauma, sabi ni Sofia habang pinapanood ang mga surveillance video ng ampunan, lalo na sa isang aso na ganap ng isinara ang sarili sa mundo. Hindi rin ito maipaliwanag ni Elena. Parang may nakaraan na kaming dalawa, amin niya, na para bang kilala niya ako kahit alam kong imposible yon. Pagsapit ng 10 araw, dahan-dahan nang kinukuha ni Shadow ang mga treat mula sa kamay ni Elena sa likod ng rehas. Isang sandaling nagpaiyak kay Lorena. Siguro dapat na nating pag-isipan ng susunod na hakbang, maingat na sabi ng direktor. Handa ka bang i-foster siya?
Saglit na nag-isip si Elena. Bawal ang alagang hayop sa inuupahan ko ngayon, pero matagal ko na ring hinahanap ang bagong matitirahan. Kung makakita ako ng pet-friendly na lugar, handa akong subukan. Nang hapon ding iyon, habang nakaupo siya sa tabi ng kulungan ni Shadow, nakatanggap si Elena ng tawag mula sa isang kasamahan sa medical center. Si Dr. Santiago Rios, isang neurologist, ay naghahanap ng physical therapist para sa isang espesyal na kaso, isang veteranong sundalo na may PTSD at traumatic brain injury na nangangailangan ng therapy sa bahay. Aprobado na ito ng VA, pero matigas ang tanggi ng pasyente na pumunta sa ospital. Okay ka ba sa home visits 3 beses sa isang linggo? Tanong ni Dr. Rios. Alam kong hindi ito normal sa schedule mo. Sumang-ayon si Elena na makipagkita sa pasyente kinabukasan. Isinabay ito sa maagang umaga upang may oras pa rin siyang makadalaw kay Shadow. Pagputok ng araw, dumating si Elena sa isang simpleng bahay na estilo rancho sa La Quinta. May social worker mula sa VA na naghihintay sa gilid ng kalsada. Gusto ko lang sanang magbigay ng kaunting paalala, malumanay niyang sabi. Marami nang pinagdaanan si Captain Mendoza. Nasabugan siya ng IED sa Afghanistan, 3 taon na ang nakalipas. Sa pisikal, nakakabawi siya ng husto, patuloy niya. Pero ang brain injury at PTSD ay malalim ang epekto. Halos pinutol na niya ang ugnayan sa mga tao. Tumango si Elena. Pamilyar na sa ganitong mga kaso mula sa kanyang dating trabaho sa San Diego Femdino Hospital. Inihatid siya ng social worker papasok sa bahay kung saan naroon ang isang lalaking nasa kalagitnaang edad nakaupo sa wheelchair sa tabi ng bintana. Bagaman malakas ang pangangatawan at mukhang maayos sa kabuuan, halatang tensyonado ang kanyang katawan at walang emosyon sa mukha. Isang mabilis na tango lamang ang ibinigay bilang pagbati. Captain Mendoza, siya si Elena Sandoval, pakilala ng social worker. Siya ang physical therapist na nabanggit ni Dr. Rios. Lumapit si Elena ng dahan-dahan, sinisiguradong kalmado at maingat ang bawat hakbang. Magandang umaga, Kapitan Mendoza, malumanay niyang bati. Ikinagagalak kitang makilala. Tinitigan siya ng kapitan ng ilang segundo, tila binabasa ang kanyang pagkatao. Pagkatapos, bigla ang nagbago ang ekspresyon nito. Hindi pa ba tayo nagkikita noon? Garalgal ang kanyang tinig, parang matagal nang hindi ginamit. Sa tingin ko, hindi pa, sagot ni Elena. Marahang inilapag ang therapy bag sa sahig. Bago lang ako rito sa lugar. Kamakailan lang ako lumipat. Maayos at profesional ang takbo ng session. Maingat na sinuri ni Elena ang range of motion niya, ipinaliwanag ang mga ehersisyo at inilatag ang mga layunin ng kanilang magiging therapy. Nanatiling tahimik at mailap si Captain Mendoza, pero sinunod niya ang lahat ng tagubilin. Mas nakisama siya ngayon, bulong ng social worker, matapos ang session habang inaayos ang susunod na schedule. Ito na ang pinakabukas niyang pakikitungo mula noong nagsimula akong magtrabaho kasama siya. Nang hapon ding iyon, muling bumisita si Elena sa kulungan ni Shadow. Saglit na ninanamnam ang katahimikan. Hindi pa siya nagpapalit ng damit mula sa therapy session at kakaiba ang reaksyon ni Shadow. Sa likod ng rehas, paulit-ulit siyang inaamoy ng aso, lalo na sa paligid ng kanyang sapatos at laylayan ng pantalon. Dahil sa kutob, lumingon si Elena kay Sofia at nagtanong, alam mo ba kung may naging karanasan si Shadow sa military personnel noon? Nagulantang si Sofia. Wala talaga kaming alam tungkol sa nakaraan niya. Bakit mo na itanong? Wala lang. Mahina ang sagot ni Elena habang hindi inaalis ang tingin kay Shadow na patuloy pa ring inaamoy siya ng may bihirang matinding atensyon. 2 araw ang lumipas bago muling bumalik si Elena sa bahay ni Captain Mendoza para sa kanilang follow-up session. Habang papalapit siya sa pintuan, narinig niya ang matalim na tahol, malakas, puno ng tensyon at pagkabalisa. Sa labas, sinalubong siya ng social worker na may seryosong ekspresyon.
Hindi siya okay ngayon, mahina niyang sabi. Masama ang gabi niya, napanaginipan na naman ang trauma. Nagatubili siya bago idagdag. Binanggit niya ang tungkol sa isang aso. Sabi niya may kasama siyang aso sa Afghanistan. Parang may kinalaman yung bangungot sa pagkawala ng asong yon sa pagsabog. Nagtigmak ng lamig ang dibdib ni Elena. Nabanggit ba niya kung anong klase ng aso? German Shepherd. Ang pangalan niya, Shadow. Halos hindi na siya makapag-concentrate pagkatapos noon. Habang tumatakbo ang buong session, ginampanan pa rin ni Elena ang kanyang tungkulin pero paikot-ikot ang kanyang mga iniisip. Pwede nga kayang siya iyon, parang imposible. Pero may isang bahagi sa loob niya na hindi ito matanggap na katang-isip lang. Pagkatapos ng session, hindi na siya nakapagpigil. Tungkol sa asong binanggit mo, yung sa Afghanistan, mahinahon niyang simula. Ano pong nangyari sa kanya? Agad na dumilim ang ekspresyon ni Captain Alejandro Mendoza. Hindi talaga siya akin, mababa ang kanyang boses. Military search dog siya, pero magkasama kami ng 2 taon. Lumayo ang tingin niya, mahigpit ang panga. Nang sumabog ang IED, agad nila akong inilikas. Saka lang nila sinabi sa akin na tumakbo si Shadow, malamang dahil sa pagkabigla. Hindi na siya natagpuan. Sandaling natahimik siya, bakas sa mata ang sakit. Nakiusap akong makabalik para hanapin siya, pero sobrang lala ng pinsala ko. Mahinahon ang tinig ni Elena. Maari mo ba siyang ilarawan? German Shepherd, itim at tan. May peklat sa kanang balikat galing sa isang misyon bago ang pagsabog. Tiningnan niya si Elena, nagtataka. Bakit mo lahat to tinatanong? Huminga ng malalim si Elena upang tumatag. Medyo kakaiba itong sasabihin ko, pero may binibisita akong German Shepherd sa county shelter. Natagpuan siyang mag-isa, matindi ang trauma. Ayaw niyang palapitin ang kahit sino, maliban sa akin. Naninip ang mata ni Mendoza, puno ng pagdududa ang tono. Maraming German Shepherd ang napupunta sa mga shelter. Yung isang ito, mahina ang tinig ni Elena, may peklat sa kanang balikat. Agad nagbago ang anyo ni Mendoza, isang kisap ng hindi makapaniwala. At pagkatapos, isang bagay na mas malalim, gulat, at isang pag-asang mabilis na tinakpan ng pag-aalinlangan. Imposible yan, bulong niya. Nawala si Shadow sa Afghanistan. 3 taon na ang nakalipas. Bahagyang yumuko si Elena. Minsan, naibabalik ang mga asong militar para ipa-adopt. O baka nasugatan siya, na-repatriate para gamutin at naligaw sa sistema. Bihira man nangyayari. Humigpit ang hawak ni Mendoza sa armrest ng wheelchair niya. May litrato ka ba? Tumango si Elena at inilabas ang kanyang telepono. Nag-scroll sa ilang larawan na kuha niya sa shelter. Mga kuha ni Shadow, takot pa rin. Pero makikilala sa mga mata at pilat. Matiyagang tiningnan ni Mendoza at halos hindi makahinga. Hindi ako sigurado, bulong niya dahan-dahan. Pero yang mga marka, parang pamilyar. May isang paraan para makasiguro, mahinang sabi ni Elena. Pwede ka bang pumunta sa shelter? 1 oras lang ang lumipas at ayos na ang lahat. Pumayag si Lorena na papasukin sila ng pribado pagkatapos ng oras ng opisina at tinulungan ng social worker si Mendoza na sumakay sa kotse ni Elena habang ang wheelchair niya ay nakatupi sa trunk. Pagdating nila, naroon na si Sofia sa may side entrance. Inilipat ko siya sa meet and greet room, mahinang paliwanag niya. Mas tahimik doon, pero sana maintindihan niyo. Kapag na-overwhelm siya, kailangan nating itigil agad. Tumango si Mendoza, mahigpit ang panga habang ginagabayan siya ni Elena sa hallway. Pagdating nila sa labas ng pinto, saglit siyang huminto. Handa ka na ba? Mahina ang tanong niya. Huminga ng malalim si Mendoza, nanginginig at tumango muli. Binuksan ni Sofia ang pinto at ipinasok siya ni Elena sa loob habang itinutulak ang wheelchair. Nakatayo si Shadow sa dulo ng silid,
parang di sigurado sa bagong paligid. Sa ilang sandali, hindi pa niya sila napansin, nakatuon ang pansin niya sa laruan na dinala ni Elena sa huling pagbisita niya. Pagkatapos ay nagsalita si Mendoza, isang salita lang, matatag at may autoridad, malayo sa karaniwan niyang boses. Atensyon! Agad ang naging epekto. Biglang tumaas ang ulo ni Shadow. Ang mga taingay naging alerto. Tahimik ang lahat habang nakatitig lang si Shadow kay Mendoza. Hindi gumagalaw, maliban sa mabilis na paggalaw ng kanyang ilong habang inaamoy ang paligid. Shadow, halika, tawag ni Mendoza, nanginginig ang tinig sa damdamin. Ang sumunod na nangyari ay ikinabigla ng lahat. Si Shadow, ang asong matagal nang ayaw lumapit sa kahit sino na ilang linggo ring nagtatago sa mga sulok ng bahay, biglang tumakbo papunta kay Mendoza. Biglaan at lubos ang pagbabago. Ang dating takot niyang anyo ay napalitan ng matinding tuwa. Halos matumba ang wheelchair sa bilis ng kanyang paglapit. Niakap ni Mendoza ang makapal na liig ng German Shepherd, ibinaon ang mukha sa balahibo habang nanginginig ang kanyang balikat sa katahimikang may kasamang pag-iyak. Umuungol si Shadow, dinidilaan ang mukha ni Mendoza at pilit na idinidikit ang sarili. Sinusubukang umakyat sa kandungan nito kahit sa laki niya. Siguro ayan na ang sagot, bulong ni Sofia kay Elena. Pareho nilang pinunasan ang luha sa kanilang pisngi. Maaaring hindi na nila kailanman malalaman ang buong kwento kung paano napunta sa California ang dating asong militar mula Afghanistan. Pero dahil sa koneksyon ni Mendoza sa VA at sa Military Working Dog Program, na pagsama-sama nila ang ilang bahagi ng kwento, natagpuan si Shadow matapos ang isang pagsabog, sugatan pero buhay, at dinala pabalik sa Estados Unidos para sa gamutan sa Lackland Air Force Base sa Texas. Kahit gumaling siya sa pisikal na pinsala, masyado namang malalim ang sugat sa kanyang isipan, kaya't hindi na siya muling nakabalik sa aktibong serbisyo. Itinuring siyang hindi na angkop para sa tungkulin dahil sa mga ugaling dulot ng trauma, kaya inilagay siya para ipaampon sa isang pribadong organisasyong nag-aalaga sa mga retiradong asong militar. Pagkatapos niyon, naglaho ang kanyang bakas. Maaring dumaan siya sa ilang bahay at sa huli napunta sa isang taong hindi handa sa kanyang espesyal na pangangailangan, hanggang sa iniwan na lang siya. Pero ang tunay na mahalaga ngayon ay si Shadow, na opisyal na nakarehistro bilang T-167 at tinawag na Shadow ni Mendoza dahil sa ugali nitong laging sumunod, ay muling nakasama ang nag-iisang taong nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad. Gayunpaman, ang muling pagkikitang iyon ay may dalang bagong hamon. Namumuhay si Mendoza mag-isa sa isang bahay na walang hagdan, patuloy na humaharap sa pisikal na epekto ng kanyang mga sugat at sa emosyonal na bigat ng PTSD. Si Shadow, kahit agad na muling naging malapit kay Mendoza, ay nanatiling takot sa mga estranghero at kabado sa mga bagong lugar. Pareho silang veterano na kailangang maghilom, magkaibang laban, parehong sugat. Pumasok si Elena sa maselang espasyo sa pagitan nila. Ipinagpatuloy niya ang kanyang physical therapy kay Mendoza. Ngayon ay kasama na si Shadow, na tila alam kung kailan kailangan ni Mendoza ng tulong. Ang dating asong umiiwas sa bawat hawak ng tao, ngayon ay mahinahong ipinapatong ang kanyang nguso sa braso ni Mendoza, tuwing tila nawawalan ito ng lakas sa gitna ng sesyon. Ginagawa lang niya ang naturuan siyang gawin, sabi ni Elena isang hapon matapos makumpleto ni Mendoza ang isang set ng ehersisyo ng mas magaling kaysa dati. Ang mga asong militar ay sinanay para gumabay, magprotekta at tumulong, at hindi niya yon nakalimutan. Pagkalipas lang ng ilang linggo, hindi maikakaila ang mga resulta. Bumilis ang paggaling ni Mendoza. Mas matagal na siyang nakakatayo
at kayanan niyang gumalaw sa ilang bahagi ng bahay gamit lang ang tungkod. Habang lumalakas si Mendoza, unti-unting nagbago rin si Shadow. Napalitan ng mas matatag at buo ang takot sa kanyang mga mata. Unti-unting nabawasan ang pag-iingat ni Shadow sa mga taong hindi niya kilala kahit na nanatiling matibay ang likas niyang pagprotekta kay Mendoza. Pisikal na, siya'y muling naging malusog, makapal at makintab na muli ang kanyang balahibo at ang matatalim na linya ng kanyang tadyang ay nawala habang bumabalik ang kanyang mga kalamnan. Madalas dumalaw si Sofia para tumulong sa tuloy-tuloy na pagsasanay, lalo na sa pagtutok sa paghinahon ng kanyang pagiging defensive. Lahat ito may saysay na ngayon, sabi ni Sofia kay Mendoza isang araw. Malalim ang ugnayan ng mga asong militar sa kanilang mga handler. Ang pagkawala ng koneksyon na yon, lalo na matapos ang isang matinding trauma, ay siguradong yumanig sa kanya. Di nagtagal, opisyal na inilipat ng animal shelter ang pagmamay-ari ni Shadow kay Mendoza sa ilalim ng Pets for Vets Initiative na walang siningil na anumang bayarin. Naitampok sa front page ng lokal na dyaryo ang kanilang kwento at mabilis at taos-puso ang tugon ng komunidad. Maraming nag-alok ng tulong, kabilang ang isang kontratista mula sa kalapit na lugar na voluntaryong nag-alok na maglagay ng matibay at nakasaradong bakod sa paligid ng bahay ni Mendoza, libre. Tumulong rin ang isang pet store sa lugar na ngakong magbibigay ng libreng pagkain kay Shadow habang siya'y nabubuhay. Samantala, mas madalas nang bumisita si Elena sa bahay ni Mendoza, hindi lang bilang therapist, kundi bilang kaibigan. Ang dating mga sesyon ng therapy ay naging hapunan sa bahay, panonood ng pelikula at tapat na mga pag-uusap na tumatagal hanggang gabi. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagbukas si Mendoza. Dahan-dahan niyang ipinakita kung sino siya bago ang digmaan, bago ang mga pinsala. Ikinuwento niya ang mga dating pangarap, ang mga planong nawala at ang laban para muling makahanap ng layunin. Isang gabi, habang magkasamang nakaupo sa likod ng bahay at pinapanood si Shadow na tahimik na naglalakad sa bakuran, tumingin si Mendoza kay Elena. "May nakita siya sa'yo," mahina niyang sabi. "Noong nasa shelter pa tayo, alam lang niya, ligtas ka." Ngumiti si Elena, mahinang sagot, "Baka pareho tayong may nakita. Baka pareho tayong may mga pirasong kailangang buuin muli." 6 na buwan matapos tumalon si Shadow sa mga bisig ni Mendoza, dumating si Elena para sa formal na huling session ng physical therapy. Lumampas si Mendoza sa lahat ng inaasahan. Kaya nang maglakad ng matatag kahit walang suporta, at kaya pa ngang tumakbo ng banayad kasama si Shadow tuwing maagang umaga. Bago pa siya makakatok, bumukas ang pinto. Nakita niya si Mendoza nakatayo ng tuwid, walang tungkod, si Shadow alertong nasa tabi niya. Wala na silang kapareho sa mga taong una niyang nakita. "Handa ka na ba sa final evaluation mo?" tanong niya, pilit na nagpapanatili ng profesional na tono kahit damang-dama ang emosyon. Walang naging problema sa session, naabot at nalampasan ni Mendoza ang lahat ng layunin. Pagkatapos iniabot nito sa kanya ang isang simpleng sobre. "Ano to?" tanong niya, taas ang kilay. Binuksan niya ang papel. Nasa loob nito ang isang alok sa trabaho, isang posisyon mula sa bagong Canine Therapy Initiative ng VA sa Palm Desert. Naghahanap sila ng physical therapist na tutulong sa pagdisenyo ng mga bagong treatment protocol para sa mga veteranong may kasamang service dog. Isang taong tulad ni Elena na bihira ang karanasan sa physical therapy at may malalim na kaalaman sa ugali ng mga aso. "Baka nabanggit ko ang pangalan mo," may kababaang loob na sabi ni Mendoza. "Sa totoo lang, para sa iyo talaga nila hinuhubog yung role."
Napatitig si Elena sa liham, pigil ang hininga. Ito na ang perpektong pagsasanib ng kanyang propesyon at ng bagong siglang natuklasan niya kamakailan. Pagkatapos ay nagbago ang tono ni Mendoza. Mas banayad, parang may pag-aalinlangan. Napansin ito ni Shadow at marahang idinikit ang katawan sa kanyang binti. May isa pa akong iniisip, sabi niya, halatang kinakabahan, tungkol sa ating dalawa. Tumingin si Elena sa kanya, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngayon na technically hindi na kita pasyente, patuloy niya, iniisip ko kung gusto mo sanang lumabas para mag-dinner, tayong dalawa lang. Walang chart, walang report. Ngumiti si Elena, unti-unting lumalawak ang ngiti habang nararamdaman ang init sa kanyang dibdib. Akala ko nga hindi mo na itatanong. Lumapit siya sa kanya, pinuno ang puwang sa pagitan nila. Tumahol si Shadow ng mahina, parang pagsang-ayon, parang tinatakan ng sandaling iyon. Ang German Shepherd na dati laging nagtatago, iwas sa kahit anong haplos, ngayon ay nakatayo ng matatag at kalmado sa pagitan ng dalawang taong pinag-isa niya. Ang handler na muling natagpuan niya laban sa lahat ng pagkakataon at ang babaeng nagdala ng kagalingan sa kanilang dalawa. Ang kwento nila ay naging isa sa pinakakilalang tagumpay ng bagong canine therapy program ng VA na isulat sa medical journals at itampok sa isang PBS documentary tungkol sa kung paano nakatutulong ang mga hayop sa pagbangon mula sa PTSD. Si Shadow, na dating tinuring na masyadong sira para ampunin, ngayon ay madalas bumalik sa shelter kasama sina Mendoza at Elena upang magbigay ng aliw at gabay sa iba pang mga asong takot at sugatan. Mula sa pagiging military service dog, naging palaboy na iniwan hanggang sa maging matalik na kaibigan, kumpleto na ang kanyang paglalakbay. Ang shepherd na dati tumatakas sa mundo, ngayon ay siyang umaakay sa iba pabalik sa liwanag, isang buhay na simbolo ng himalang kagalingan na posibleng mangyari sa pamamagitan ng koneksyon at ng kahanga-hangang hiwaga kung paanong ang mga basag na buhay ay muling nagiging buo. Kung naantig ka sa kwentong ito, pindutin mo na ang subscribe button, i-like ang video at i-on ang notifications. I-share mo rin ito sa taong maaaring kailangan ng kaunting pag-asa ngayon. Dahil minsan, ang tamang koneksyon kayang baguhin ang lahat.